naglilingkod ng tama. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at ngayon ay January 21. Tama no? 2026. At oras na po ng ating programa ang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa sa oras yatid namin sa inyong mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang mga tagapagbalita ko po, si Susan Valdez daw. Kasama natin si Carol Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Atong mahirapan daw umiksit sa backdoor. Todo balita. Semirara contract extension pinahaharang sa DOE. Todo balita. Mga congressman titiba sa impeachment ko ayon kay BP Sara. Todo balita. Vince Dizon umalma na ninakawan mga Diskaya Curly. Kapal na mukha mo. Todo balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, Chinese restaurant pinasabog 7 patay. Todo balita. Sa ating mga lokal na balita, palit basura caravan isinagawa sa Alaminos City. Todo balita. Bayang-bang pasok bilang contender sa National Tourism Champions Challenge. Todo balita. Sa ating balitang sports, Alex Yara partner si Bak sa doubles. Todo balita. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Tiniyak ng National Bureau of Investigation o NBI nitong Martes na nasa Pilipinas pa ang negosyanteng si Charlie Atong pero mahirapan itong tumakas gamit ang backdoor exit. Sa isang interview, sinabi na NBI Acting Director Angelito Magno na wala pang record na nakalis si Ang palabas ng bansa. Inamin naman ng NBI Chief na mahirap manghuli ng pugante dahil sa geography ng bansa at sangkaterbang exit points. Marami tayong backdoor, pag-amin ni Magno. Gayunman lubha umanong mapanganib na dumaan sa illegal backdoor exit si Ang na kilalang maraming salapi at maraming network. Anya patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga informant at intelligence network na nakaposte sa mga lugar ng backdoor exit upang maharang ang posibleng pagtakas ng negosyante.
Hinimok ni Senadora Risa Ontiveros ng Department of Foreign Affairs na gumawa ng kaukulang hakbang sa ginagawang pambabastos ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng pamahalaan na nagtatanggol sa posisyon ng bansa sa West Philippine Sea, partikular ang isang post sa social media laban kay Commodore J. Tariela. Sa liham kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, nais ni Ontiveros na linawin ng ahensya kung ano ang kanilang ginagawa para matiyak na iginagalang ng foreign diplomatic mission sa bansa ang limitasyon sa diplomatic conduct at pigilan ng pag-atake sa mga opisyal ng bansa. Binabastos na nga ng China ang ating karagatan, binabastos pa ang mga opisyal natin. We must not allow the Chinese embassy or any embassy for that matter to disrespect public servants who are simply defending what is rightfully ours. I expect the DFA to take this matter seriously, Gitni Hontiveros. Pinahaharang ng Power for People Coalition sa Department of Energy ang pagpapalawig ng kontrata ng Semirara Mining and Power Corporation ng mga konsunji sa Antique na mag-expire sa 2027. Ayon sa 4P4 o P4P, kulang sa transparency ang SMPC at mahigit ng 30 taon na nitong binubuli ang komunidad. Inanunsyo ng DOE na isasailalim na nito sa review ang coal operations ng Semirara at tinitimbang nito kung palalawigin pa ng 13 taon ang kontrata nito o kung ipapabiding ang kontrata. Kaya tutuloy ang bidding, sinabi ng 4PP ng P4P na dapat itong ibukas sa lahat ng kwalipikadong kumpanya na malakas sa usapin ng environment at social safeguards. Naghain ng cyber libel complaint si House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno laban kay Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga kaugnay ng post nito sa Facebook na tumanggap ng suhol ang mga miyembro ng National Unity Party mula sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan ang speakership ni late Representative Martin Romualdez noong 2025. Actions have consequences, especially when they are malicious and clearly intended to destroy reputations without any basis, sabi ni Puno. Ayon kay Puno, ang post ni Barsaga noong January 9 ay nagpapahiwatig na masyadong ginawang seryosong krimen ang mga miyembro ng NUP. Si Barsaga ay meron umanong tinatayang 1.9 million follower at ang post ay kumalat din sa pamamagitan ng mga online news o online news site at social media pages. Ikinulong sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos itong sumuko bunga ng kinakarap itong kaso sa Sandigan Bayan. Kinumpirma ng Department of Interior and Local Government sa pamamagitan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang commitment ni Revilla sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City dakong alas 2:28 ng hapon nitong Martes, January 20. Lunes ng gabi, sumuko si Revilla matapos siyang isyuhan ng arrest warrant ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Martes ng umaga. Dinala ito sa Anti-Graft Court para sa pagproseso ng commitment order at booking process. Idinagdag ng korte na the accused shall not be removed, transferred, or otherwise released unless ordered by the court. Sa January 23, babasahan ng sakdal si Revilla at iba pang kapwa-akusado sa munay 92.8 million goals sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Dito rin tatalakay ng mosyon ng senador na ilipat siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City.
Kinontra ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pahayag ng kontraktor na si Curly Discaya na parang ninanakawan sila ng gobyerno sa kondisyon na isoli muna ang pera bago matanggap sa Witness Protection Program ng Department of Justice sa flood control scandal. Medyo makapal din naman talaga mukha nitong si Curly Discaya, resback ni Dizon sa interview ng mga reporter nitong Martes. Kitang-kita namin lahat ng ebidensya kitang-kita naman namin lahat ng ebidensya laban sa kanila, tapos ang lakas pa ng loob magsabing sila ang ninanakawan, himutok pa ng kalihim. Sinabihan na lang ni Dizon si Curly at ang nakakulong nitong asawang si Sara Discaya na harapin ang mga kaso tapos ibalik nila yung pera ng mga kababayan natin. Umalma din ang ombudsman at ng DOJ sa pahayag ni Curly at ang restitusyon ay isang uri ng robbery. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, tinanong ni Senador Dante Marcoleta si Curly kung magkano hinihinging pera sa restitusyon. Ayon kay Discaya, hindi tinalakay sa unang pulong niya sa DOJ ang restitusyon pero pinag-uusapan ito sa pangalawang meeting. Taas ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang panibagong impeachment complaint na posibleng isampa laban sa kanya ay maaaring gamitin sa fundraising na ilang miyembro ng Kamara de Representantes. Ayon kay Duterte, inaasahan na niyang may bagong isasampa impeachment complaint laban sa kanya. Alam na natin yun ang mangyayari yan. As expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives, yung pagpirma nila sa impeachment. Wika ni Duterte sa interview sa The Hague, Netherlands nitong Lunes. It's all about money dyan, dugtong pa niya. Sa Pebrero 6, maaaring may sampang panibagong impeachment complaint kay Duterte alinsunod sa sinasaad ng konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng higit isang impeachment proceedings sa isang impeachable officer. Pitong katao na sawi o sa ating balita sa ibaling dagat. Pitong katawang nasawi habang higit sa isang dosena ang nasugatan ng pasabugin ang Chinese noodle restaurant sa Sarinao area ng Kabul, Afghanistan noong Lunes. Ayon kay Khalid Sadran, spokesman ng Kabul Police, isang Chinese Muslim at 6 na Afghan ang nasawi sa nasabing restaurant na pangunahing pinupuntahan ng mga Chinese Muslim sa lugar. Kabilang naman sa mga nasugatan ng 4 na babae at 1 bata. Samantala, inangkin na Islamic State ang atake laban sa mga Chinese national na kabilang nila sa listahan ng kanilang mga target dahil sa umano'y paglabag ng pamahalang Chino sa mga Uyghur Muslim. Ipinangako naman ng Taliban na mapapanumbalik nila ang seguridad sa lugar habang patuloy na inaanyayahan ng mga dayuhan na mamuhunan sa bansa. Sa ating balitang lokal, hatid ng City Environment and Natural Resources Office ang Information, Education and Communications o IEC campaign at Palit Basura Caravan sa Tulbang National High School kahapon. Layunin ng programa na palawakin ang kalaman at ng mga kabataan tungkol sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na maaari nilang ibahagi sa kanilang kapwa kabataan. Sa pamamagitan nito, nahuhubog ang mga kabataan bilang katuwang sa pagpapanatili ng kalinisan at maayos na pamamahala ng basura sa syudad. Ito ay sinod sa hangarin ni Mayor Art Brian Celeste na masanay ang mga kabataan na magsimula sa maliliit na gawain na may malaking ambag sa kalikasan. Nagsilbing mga tagapagsalita ang Environmental Monitoring Officers mula sa DNR EMB Region 1 na sina Laika Rigaspe at Daniela Santos. Tinalakay nila ang Republic Act 9003 mula sa mga klasifikasyon ng basura hanggang sa tamang paraan at lugar ng pagtatapon nito.
Sa Palit Basura Caravan, naranasan ng mga kabataan ang pagpapalit ng kanilang mga naipong recyclable waste sa mga piling grocery items. Umabot sa kabuang 419.65 kilo ang nakolekta ng mga recyclable waste at malaking hakbang ito upang mas maunawaan ng mga kabataan ang pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng aktwal na pakikilahok sa programang May Malasakit sa Kapaligiran. Ang Infrastructure Tourism Project proposal ng MTCAO ay isa sa 4 na pumasok sa Second Tourism Champions Challenge sa Department of Tourism Region 1 bilang mga regional entry sa national level ayon sa pahayag ni DOT Regional Director Benjamin Manahan Jr. Ito ay matapos matagumpay na depensahan kamakailan ng MTCAO ang kanilang proyektong Bayambang Expo Cultural Greenhouse Park, Cultivating Agri-Tourism, Food Culture, and First Gen Dreams. Ang Bayambang tanging bayan mula sa buong probinsya ng Pangasinan na may napiling entry sa naturang kompetisyon. Ang pagkakapi nito ay kumikilala sa kahalagaan at potensyal na epekto ng inyong minumungkahing proyektong pang-infrastruktura sa turismo bilang suporta sa aming layunin na mapahusay ang kabuang karanasan ng mga turista sa rehiyon, ani Director Manahan. Sa ating balitang sports, hindi naiwasan na agad maikumpara ang katanyagan ni World number 49 Alexander Alex Yala na isa pang popular na Pilipino na si 8-time World Boxing Champion Manny Pacquiao matapos ang nakakagulat na naganap na sa unang araw ng Australian Open. Ito ay matapos na dumagsa ang nakakagulat na bilang ng mga tao sa unang Grand Slam ng taon para panoorin lamang ang tinagurian na pinakasikat ngayon na manlalaro sa women's tennis. Hindi pa nananalo kahit isang laban sa Australian Open, ngunit naisagawa ng pinakamalaking bituin noong Lunes sa Melbourne Park ang pambihirang karanasan para panoorin ang laban ng 20 anyos at Globe Ambassador na si Yala. Ikinagulat hindi lamang ng mga media kundi namamahala sa torneo ang pagdagsa ng mga manonood sa isa sa pinakamalit na playing court upang subukan makita ang nangungunang Pilipinong tennis star. Ang pinakauling bilang ay nagsabing mayroong mahigit 59 o almost 59,000 katao na pinanganak sa Pilipinas na naninirahan sa Melbourne at parang bawat isa sa kanila ay sumiksik sa paligid ng perimeter ng court o nasa paligid ng makikipot na daanan na nakapalibot sa court 6. Gayunman, agad itong isinantabi ng 2025 Southeast Asian Games champion na si Yala. Oh my God, hindi naman ganoon. Iba naman si Manny Pacquiao. Nasa ibang level na siya. I mean, naalala ko kapag may laban si Manny, parang nasa bakasyon lahat ang mga tao. Hindi po mapasok. And then yung buong pamilya nasa bahay. May litson, may popcorn. Sa tingin ko medyo malayo pa po ako, sabi nito. Maaring si Yala ang pinakamalaking talento sa tennis na hindi pa naririnig ng mga Australiano, subalit batid ng mundo ng tennis ang kanyang kakayahang gumuhit. Sumayin niyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Inyo po ang tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Shadow. Kantabay po natin si Ka Richard Ulanday. Ang oras po natin, ganap ng alas 5:27. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP
hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, ang oras po natin ganap na pala 5:31. Welcome sa ikalumbahagi po natin programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po natin ang inyo po mga kakasama. Ako po si Susan Valdez Siadaw, kasama natin si Caron Liway Iparagire. Kala ko nakakita na ako ng multo, Sus Mariopes. Nakita ko dumating na una sa akin tapos nawawala. Okay mga kaibigan, kumusta na po kayo? Araw na po ngayon ng Miyerkules at ngayon ay January 21 at binabati po natin ng happy birthday lahat na nagsa-celebrate ng kanilang karawan. Ngayong araw na to, advance happy birthday kay Zanya Luya daw, kay Madam Rose Marique, ang aga natin pagbati ha. At sino pa ba itong mga daming nagbe-birthday ngayong araw na to? May kapangalan si Madam Rose, Rosemary Quintao Ocoma, Maria Teresa Mara Dacapitas. Mga kaibigan ng mga kaibigan ng DWIZ, binabati po natin. Lahat ng mga magse-celebrate. Okay lang po kayong mag-invite. Ayan. Ayan, kumusta na po kayo? Meron nga palang balita, yung inaabangan natin itong Miss 100 Islands. North Central Luzon extended po ang screening. Yan. January 24 to 25 dahil siya ay North Central Luzon na, sa Pampanga sila mag-screen para sa mga potensyal o kwalipikadong kandidato. Pwede rin, pero tatanggap pa rin sila ng walk-ins. Welcome daw ang mga walk-ins na magpapa-screen. Kailangan pagpupunta kayo doon with complete requirements. Screening venue screening venue to be announced yung sa 2024 ay 24-25. Pero from 21 ngayon hanggang sa 23 pwede kayong mag-walk-in sa Don Leopoldo Season Convention Center. Siyempre, kailangan dala nyo na yung inyong at least 4 inches
na heels. Kaya lang iba nakikita natin 7 inches na yung heels nila. Paano kaya nilang nilalakad yon? Mas mahaba na yung heels dun sa hita ko, doon sa binti ko. Ayun. 7 at least 3 to 4 inches na shoes at magdala na rin ng kanilang swimwear at saka syempre huwag kayong mag-heavy makeup. Mas maganda nga kung walang makeup. Ayun. Pero yun, at abangan po natin yan sa mga kwalipikadong kandidata. Pwede kayong mag-walk-in. Yan. Pwede dagupan kasi merong sa kasalukuyan, isa sa mga reigning beauty queens kasi itong Miss 100 Islands, Miss Tourism, 100 Islands Tourism, 100 Islands Environment. Yung isa doon from Dagupan. Yan. Malapit lang dito sa atin sa may Barrera. Si Miss Ravago. Hirap po talaga i-memorize yung pangalan. Si Miss Ravago. As in B. B ba o Ravago? Kasi yung Ravago sa Alaminos, B. Dito naman sa kanya, yung kanyang, ano daw ay Ravago. National Waste Zero. Baligtad. National Zero Waste Month ngayon. Tama ba? National Zero Waste Month. Ayan. National Zero Waste Month ngayong buwan. At puspusan po ang isinasagawang activity sa lahat ng sa lahat ng mga lugar, pero dito sa sige, hindi ko na babanggitin yung mga maruruming bayan. Doon na lang tayo sa mga malilinis. Huwag na natin pag-usapan yung mga mabahong bayan o kaya mabaho at saka maruming lugar. Doon na lang tayo sa nag-comply ng kalinisan. Nung nakalipas na Sabado, Sabado, may basurero, may sumbasurero. Itong basurero, itong mga scuba divers mga trained na scuba divers na talagang lisensyado kang mag-dive sa ilalim ng dagat. Ang ginagawa nila, ang hinahanap lang talaga nila, mga basura. So, tinanong natin kung gaano kalalim yung kanilang nilalangoy hanggat meron sila nakikita sa ilalim. Depende sa lalim ng ng dagat, yung kanilang sinisisid hanggang 50 feet. Talaga yung kanilang ayon kay Colonel Manny Velasco. At ang dami po nilang nakuhang basura, mahigit 100 kilos. Kasi regular silang naglilinis, pero meron silang nakukuhang mga basura. Ayan. Kaya yung umikot itong mga scuba surero, mga siyam sila na aktibong divers sa Pilgrimage Island, Governor's Island, Cuenco Island, at saka Virgin's Island. Sa tagal na nilang regular na nag-dive, nakabisado na po nila kung saan yung takbo, yung current ng tubig at kung saan bumabagsak yung mga basura. Ayan, kumbaga sa may area na parang yun na yung basurahan. So, yun po yung kanilang yung kanilang alam na nila, hindi na sila masyado nahirapan kasi alam na nila kung saan sila pupunta para linisin po yung dagat. Yan, ito nga para mapanatili nga po yung kalinisan po ng dagat at saka para maprotektahan yung mga buhay sa dagat kasi kapag yung mga isda, yung mga malalaking isda kapag nakakain ng plastic, ayan, delikado po sa kanila. Kaya yun para maprotektahan yung marine life. Ayan. Tuloy-tuloy po yun sa kapag nagsasagawa sila ng scuba surero, kung minsan daw twice a month, yung meron silang katuwang yung mga iba't ibang organisasyon, kasama na rin ang PNP, BFP, Bantay Dagat, at kung merong mga organisasyon na gustong sumama, welcome lahat yon. Sila naman ang nililinis naman nila sa lupa. Ayan. Diyan sa lupa sila naglilinis. Kaya pinagsasama-sama yon, mahigit anong nakita rin natin na hirap, sabi natin. Ang hirap, wala kami nakitang basura kasi yung mga dahon nagiging fertilizer yon. So hindi yung kinukuha para gawing hindi nagiging basura yung mga dahon, kundi winawalis na lang sila kasi nagiging mga nagiging fertilizer din tong mga to. Yun daw ay dahil regular din naman kasi sila naglilinis. Kaya meron talagang
andon na sa isla, ng trabaho lang nila ay maglinis. 'Yon. Kaya talagang napapanatili po nila yung kalinisan po sa mga isla ng 100 Islands National Park. Pero yun nga, yung mga dumi na nakikita nila, nakukuha nila, hindi naman po yun galing sa mga turista o galing sa mismong 100 Islands. Yun nga yung mga, alam naman po natin, yung tubig, umaagos yan. At yung punta nga doon, yung iba nanggagaling sa ibang lugar, yung mga tubig na naiaano doon, lalong-lalo na kapag ka malakas ang alon. O diba, kapag ka malakas ang alon, mabasura sa lalim. At yan lang nadidiscover nga po dito sa 100 Islands. Pero yun nga, napapanatili na nila yung kalinisan dahil nga sa regular na nalilinisan po yung lalim ng dagat. At yun nga po, bahagi yun ng programa ng Zero Waste Management. At meron pa silang inilaunch na Sumba Surero naman. Ito naman Sumba Surero, sabi ni Rose Aruelo, ang Enro officer nila, ito naman yung parang parang pang-awareness campaign nila. At pagka dumating na sila Sumba Surero, ito yung mga, kung merong scuba surero, ito yung mga scuba divers na nagngunguha ng basura. Yun naman Sumba Surero, lahat naman ng lalahok sa Sumba, sila naman yung parang Sumba Surero, sila naman yung magiging, pagkatapos silang sumayaw, mamumulot naman sila ng basura. Kaya yung inilaunch yung ikalawang taon ng Sumba Surero, mahigit 400 kilos naman yung nakuha po nilang basura diyan lang sa may Lucap Wharf din. At saka yung mga areas na pinunta nila. So napakaraming mga lumahok na mga ahensya, mga line agencies at iba't ibang mga organisasyon at saka iba't ibang mga barangay ang nakilahok dito sa aktibidad na to. At ito nga ay para maging mas masaya, makulay. Kailangan kasi gumawa ng mga gumawa ng mga pakulo para hindi boring, kasi tingnan nyo yung mga tupad, di ba? May sweldo na nga sila pero naboboard pa sila kapag ka naglilinis sila, magkakatabi sila. Umpok-umpukan sila. Alam mo kapag katupad di ba? Walang basura doon sa nililinis nila, basta may dala silang walis, ganon. Tapos magkakatabi sila, kahit 10 sila sa isang maliit na area. Pero ito nga po, sa siyudad na Alaminos, yun nga po naisip, para maging colorful naman yung at maging ma-energize itong ating mga basurero, pero hindi naman sila mga basurero, mga volunteers na basurero. Ayan, magsumba muna para ma-energize for wellness din. Tapos pumipili ng yung pumili nga sila ng tawag ito, Zumba King and Queen. Ayan. At meron ding meron silang Zumba King and Queen, tapos meron silang biggest delegation, meron yung yung hataw moves, kwantura, yung pinakamahusay na sumayaw, yan, yung meron kakaibang moves, meron pang best outfit, hataw moves, tapos pagkatapos nun, meron din yung heaviest trash collected. Yan, kung sino may pinakamaraming nakolektang basura. Tapos most trash collected, kasi yung heaviest, mabigat. Pwedeng 5 lang, pero mabigat siya. Most trash collected naman yung maraming nakuhang basura. Ayan, tapos biggest delegation, barangay. Ayun sa yung barangay Tangkarang na nakakuha. Biggest delegation na agency, Bureau of Fire. Tapos biggest delegation na CSO, YesO, at ang biggest delegation na Zumba Group naman, ito yun, Zumba, 100 Islands Zumba para sa lahat. Yun, meron silang mga at saka doon sa Zumba King and Queen, kumuha sila ng 2nd placer, 3rd placer, 4th, and 5th placer. Yan, ganun. Para maging bago sila magpulot ng basura, ma-energize muna sila, ma-inspire muna sila. Sarap sumayaw. Masarap sumayaw. Ito naman ating mga yung ating namang mga scuba divers, yan na passion na nila yung paglangoy, ang tawag nito, passion na nila yung pag-dive. Yan. So part na rin ng
O sige, hindi ka na lang basta-basta magda-dive. Meron kang kumbaga sa meron kang goal sa pag-dive. Ayan, at ang pagkuha ng basura. At nito, kumuha na rin sila ng arurusip. O diba? Kasi arurusip pala, sa lalim ng dagat pala nakukuha yon. Kala ko yung kinukulture, kasi nakita natin yung sa BFAR, meron silang kinukulture na arurusip. Pero yung masarap talagang arurusip, yung hindi cultured, tumutubo talaga sa lalim talaga ng dagat. Kaya pag-ahon nila, diba? Meron ka na rin arurusip na timing ngayon, ang mahal-mahal po ng arurusip ngayon. Bakit kaya? Ba't kaya mahal? Yan, kasi nga parang bihira na ako makakita ng arurusip dito. Yun nga, mahal nga daw yon. At isa pa sa mga activities nila, at saka itong Zumba na to, dinadala po nila to sa mga barangay. Yan, yun nga ang purpose nga nito, para sa mga barangay, yun talaga may Zumba, talagang pinangangatawanan na itong Zumba Surero program na to. Itong Zumba kasi kahit saan pagka narinig mo ng tumugtog at merong naglilid, mapapasayaw ka rin talaga. At saka, for wellness na nga ito, sabi nga natin. At dito na naman, isa pa rin naman, sa mga schools naman, iba naman ang atake o approach ng lokal na pamahalaan. Meron silang tinatawag na palit basura caravan. Yan. Pero last year ko pa ito naririnig. At yung mga bata, talagang imbes na magtapon ng basura, ang ginagawa nila, nag-iipon. Iniipon nila yung kanilang mga basura. Yan, sa mga wala kang makikita mga plastic kasi baka naguunahan pa sila sa basura. Unlike dito, sa may tayo makikita ko minsan, bigla na lang nagkakape. Talagang nuknukan talaga ng katamaran. Kita ko yun Nuknukan talaga ng katamaran, hinulog niya hinulog hinulog na lang basta sa tapat niya mismo yung kanyang pinagkakapihan. Ganon kasi pagkumisan yung mga tao. Buti na lang sa yung kaibigan natin, si Madam Rose Marique. Lagi siya dyan sa tawag nito, dito sa Metodaligan na nag-jogging. Sabi nga niya grabe ang dumi. Kasi kuminsan yung mga namamasyal naman, may baon. Yan, magchichichirya sila. Pagkatapos, iiwanan na nila yung kanilang chichirya, yung kanilang mga pinagbalatan diyan sa kung saan sila naroon. Kapag dapat talaga meron din talagang concern din yung ating mga kababayan, hindi nakatiis yung ating yung ating kaibigan, binalikan niya yung mga estudyante, ating magjowa yata yan Sabi niya, huwag kayong magkalat. Sabi gano'n, ligpitin yung kalat nyo. Hindi po amin yan. Sabi niya gano'n hindi amin? Ilang beses na ako ditong pabalik-balik nagja-jogging ako, nakikita ko sa inyo yan, baon ninyo. Pulutin nyo. Gano'n. Dapat meron tayong concern. Kung walang nagbabantay. Dati meron yung mga talagang tinitignan talaga nila kapag ka nagkalat ka, huli ka. Yun, mga nagtatago sila. Mga basura buster yon during the time ni Sir Teddy. Pero ngayon, ewan lang, sige. Pero yun, dapat nga, siguro kumisan yung mga basura enthusiast, parang ganun, makialam na rin kapag meron tayo nakitang mga walang paki sa basura nila, pwede ba pakipulot yung mga basura mo? Parang ganun. So, balikan po natin yung dito sa school, yung kanilang approach naman, yung palit basura caravan nila, yung pupunta po ang LGU, may dala silang iba't ibang klase ng mga grocery items, kape, asukal, kung ano man yan, tapos may nakalagay doon na points. So kung ano man yung points ng gaano man kabigat yung kanilang mga basura, pipili sila para sila mag-grocery. Ganon. Mag-grocery sila, ang pambayad nila, basura. Kaya tuwang-tuwa rin naman yung mga estudyante, pag uwi nila, meron na silang dalang grocery. So, isa rin yan doon sa mga yung sinasabi nga po nila, dapat igawin ng bahagi ng curriculum, yung pag-segregate ng basura at ano-ano pa. At kasabay na rin ito yung ginagawa po nilang caravan. Nag-lecture na rin sila kung ano itong Republic Act 9003. Ayan, mula sa klasifikasyon ng basura hanggang sa tamang paraan at lugar ng pagtatapon.
Ayan. Parang yung mga ano din kami noon, akala nung kasama natin, nakapulot siya ng basura, tuwang-tuwa siya, mga kahoy. Yung pala mga hindi rin pala tutulong ng basura kasi mga nabubulok yung mga yon. So kahit na hindi sila pulutin, ilalagay lang sila sa isang lugar, hindi sila kasama dun sa basura. Yun, may mga klasifikasyon yung mga basura. Basura lang yan pero kapag mapag-aralan mo, marami, ay ganon, ako di ko alam yun Akala ko kahoy basura na rin. So hindi yun po pinupulot. So ito nga sabi nga po natin, yung mga bata, importante sa eskwelahan. Napakaganda nitong project na to na Palit Basura Caravan kasi po nararanasan ng mga kabataan yung pagpapalit ng kanilang mga naipong recyclable waste sa mga napili nilang grocery items. Yan. O imagine nyo. At dito sa ano na to, sa Tulbang ito Tulbang National High School, lahat ng mga bata nakaipon. Siguro yung iba yung basura nila sa bahay. Yan, dala-dala nila dyan. Yung iba basura nila sa school. Pero ba siguro yung iba basura nila sa bahay, dinala nila dyan, ipinalit po nila ng groceries. Pero kagandahan po nito, kapag kami nakita kang kalat sa school na basura, talaga ito yung sinasabi po nilang may pera sa basura. Ayan. So, pagka may mga kalat, plastic, mauna na sila mamumulat kasi pwede nga po nilang ipalit na ipalit na groceries. Okay? So, ito nga po yung ito yung mga hakbang na naisip po na effective naman, itong mga activities na to para mapanatili po yung kalinisan sa siyudad ng Alaminos. Bukod pa ito rito sa ginagawa naman ng kapag every morning, flag raising ceremony, binibigyan pagkilala ng lokal na pamahalaan yung mga maliliit na mga empleyado, kasama na dyan mga street sweeper, kadalasan street sweeper yung mga nabibigyan ng tawag nito, best sweeper of the month, parang mga ganon. Meron sila isang sakong bigas, ganon. Talagang ini-incentivize sila, binibigyan sila ng insentibo para ma-motivate silang, although trabaho na nila yon, para mas ma-motivate pa silang magtrabaho at maging ma-maintain po yung kalinisan po ng syudad. Okay? So mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin, ganap na po alas 5:50. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Mukhang napabilis po yung oras natin na. Meron pa tayong 7 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Paglabas natin, madilim pa rin. Okay, good morning kina Ariel Awanan Bandong, kina Sir Jujil Cruz Beltran, kay Glory Sanchez Maramba, si Tristan Wyatt Gulay, si Sir Napoleon Co, si Rafael Acosta, Jolene Santipolo, good morning. Sis Grace, kumusta ka na? Ayan. Tsaka si Nanay Dading. Si, sino pa? Estrella Carmelo, Randy Manawis, Vladimir Isidro, tsaka si Julian Fernandez Hoson, good morning. Tsaka siyempre si Kuya Benji Tan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Inilabas na ng Mangaldan yung kanilang mga activities. Malapit na, abangan ninyo. Itong kasalang bayan, itong buwan ng Pebrero, sigurado marami na naman po yung mga ikakasal dyan. At buti na lang na to, yung maraming mga, pag sinabi po natin kasalang bayan, ito po yung mga mass wedding na libre. Ayan. Marami po kasi yung mga nagsasama na mga magsing-irog na kahit na gusto nila magpakasal, hindi sila makapagpakasal kasi nga magastos. Sabi nga mula pagkasilang hanggang nabubuhay ka, hanggang sa mamamatay ka, puro gastos. Ayan, at ito nga pong kasal, isa rin ito sa mga pinakamagastos na anong tawag ito? Na aktibidad na parte po ng buhay natin na kailangan, lalo na yung mga sing-irog, kailangan po nila maging kasal upang maging legal yung kanilang pagsasama. Yung iba, hindi sila nakakapagpakasal kasi nga po magastos. Pero marami pong mga LGUs na ngayon ang nag-offer nga po ng libreng kasal. Sagot, yung dati seremonya lang, libreng kasal. Pero ngayon, dumadami na, sinimulan po yan ng Alaminos na libre lahat. Libre ang damit, libre ang aras, libre ang singsing. Ano pa ba libre? Libre ang pagproseso ng lahat. Libre pa yung handaan. O diba, merong bawat pares na ikakasal, merong slot na 8 ang pakakainin pa ng libre. May party na libre party na, tapos meron pang regalo, 'di ba? May regalo pa si Mayor at saka yung kanilang kadalasan lahat ng mga councilors, sila yung mga nagiging ninong-ninang na nila. Kaya lang baka mamaya sa dami nga ng kinakasal nila, sila ninong, di na nila alam na sasabat dalay na anak dagdalantad karakol. Ayan. So, lahat yung mga yan, may mga regalo. Yun yung kasal na maganda. Diba? Kasi imbis na gagastusin mo na lang sa kasal, yung pera na gagastusin mo, ginagamit na lang nilang tawag nito, panimula. Good morning kay Helen Dasig. De La Cruz ba? Dila lang na nandito Good morning. At itong activity po ng Mangaldan Town Fiesta, Pindang Festival, kasalang bayan sa Pebrero 14. Sa kasabi lang natin sa February. So, part na rin po yan ang activity nila. Kaya yung mga gusto magpakasal, punta na kayo, magpa-register na kayo dyan. Halos lahat ng munisipalidad itong February 14
yan po yung napipili po nilang araw ng pagkasal. May ganun din po sa sa siyudad ng Alaminos. Yan. Nagtataka nga ako, bakit yung kasalang bayan, meron sila nakukuha ng partner na nagsasama na sila ng 5 years, nagsasama na sila ng matagal na panahon na, may mga anak na silang malalaki. Ayun. Samantalang, sabi ko, every year, sinusuyod nila lahat ng mga barangay para lamang may pakasal nila yung mga hindi pa nagpapakasal. So, meron pa rin talaga yung hindi pa nakakapag-desisyon kung pakakasal nga ba sila o hindi. Kaya siguro, meron yung mga ganun yung sige, try muna natin. Kung kapag tayo talagang dalawa, di pakasal, parang gano'n, try muna ha, mag-anak muna sila. May mga gano'n tapos magpapakasal sila. Yung matagal na silang sasama, doon silang papakasal. Kasi nga, yung iba, marami yung nagpapakasal, pagkatapos ng isang buwan, naghihiwalay na. Yun, di ba? Tumawa si nakaka-relate. Marami yan, mga kumisan, pagkatapos ng 1 taon, o 5 taon, maghihiwalay din sila. Kaya nga yung iba, sabing ganon, nagsasama muna sila. Pag silang dalawa daw talaga, tsaka sila nagpapakasal. Kanya-kanyang naman yan. Kanya-kanyang diskarte sa buhay. Ayan. So, merong, anong ibig sabihin itong MIO? Mangaldan International Organization, yung MIO. Diyan sa, meron silang medical mission, diabetes clinic and lecture, merong dinner dance, meron silang MIO picnic, marami silang activity ha. Ito Mangaldan International Organization, mga balikbayan. Talagang i-enjoyin nila yung i-enjoyin nila yung kanilang Findang Festival. Tapos, Grand Civic Parade. Ito yung mga magaganda activity sa Lunes ng March 2. At may field demonstration at community night. Ayan si Balikbayan Tour and Harvest Festival din. Ano kaya harvest nila? Mag-harvest sila ng tapa. Yan, may Women's Day, may Binyagang Bayan din, Bailey at Baloy. Bon appetit. Yung Pindang Cook Fest. At Kalutan, Tugtugan, Tansayawan. Eto, grabe to. Itong Kalutan, Tugtugan, Tansayawan. Tuwing meron nito, umuulan. Kasi nakapanood na tayo ng parang ilang beses na kapag ganito na March 6, samantalang March 6, summer. Pero kapag kayo activity na yan, umuulan. Tapos, talagang umuulan talaga, lakas na ulan. So, mawawas out yung mga tao. Wala na lahat yung mga tao, pero yung nandiyan pa rin sila. Pag tumigil na ulan, tutugtog ulit yung mga banda. Andyan na naman yung mga tao. Kala mo, umuwi na sila. Hindi Nandyan lang, tumabi lang sila, sumilong. So, tuloy ang saya. Parang ganun. Wala makakapigil. Palagi talaga napapansin din natin. Parang din, Bangus Festival din, palagi rin siyang inuulan. Samantalang, summer naman yung Bangus Festival, di ba? At meron silang Rainbow Night. Kapag Rainbow Night, Miss Gay Pindang at Barangay Night Grand Raffle Bonanza. Hala, sabi ko palibwasa, yung Ate Rilo dyan, wala pa kasi, lagyan nyo na nga para nakikita ko yung oras. Wala nang oras! Nabusan na tayo ng oras. Good morning, Mamata. Ayan, and tropa. At saka si Madam Rose. And Kuya Benjitan, good morning. Wala na po tayong si Dr. Mila. Good morning. At saka si Dr. Amor Di Vera. Wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayan po ninyo susunod na programa. Todo balita. All in the morning, makasama po ninyo si Ka-Aaron Orly Navarro and si Ka-Aaron Liway. Nagluluksa po siya sa pagpanaw po ni Ma'am Jen Dalmasio ng Dagupan City National High School. So, nakikimimi ang bigyaw. Condolences po sa pamilya nang naiwan ni Ma'am Jen Dalmasio na, ba't parang naluha rin ako bigla? Kasi, ang bait nitong itong teacher na to tawag doon, na nakilala rin po natin during my term as president ng Downtown Dagupan. Ang napaka-accommodating, tsaka parang bait, tsaka parang talaga, mabait sa talaga. Kaya si Ka-Aaron Liway hindi nakapag-programa. Kala ko nakakita ko ng multo. Kanina kasi sabay kami dumating. Nauna siya actually na pumasok. Tapos nawawala siya. Ngayon pinahanap ko siya pilit kay Ka Richard.
Sabi ko, nangingilabot ako. Ano yung multo nakita ko? Sabi ko, talagang nakita ko siya. Pinipilit ko nakita ko. So, nandyan nga pala siya. At hindi po niya kayang mag-program. Masakit ang kanya loob sa pagpanaw po ni Ma'am Jen Dalmasio. Yun, sa mga kaibigan, kakilala po ni Ma'am Jen, pumanaw na po siya kagabi. Okay, wala na po tayong sapat na oras. Antabayanan po ninyo. Susunod agad, All in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Katabay po natin sa technical side si Ka Richard Olanday at sa ngalan po ni Karo Liway. Mananta ni Paragili. Ako po, si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.